Okay guys, so nagawa tayo ng follow-up video regarding sa nangyari nga doon sa Tacloban High School. Ito naman reaction sa mga butihin at mga kagalang-galang ng mga opisyal ng gobyerno. Simulan mo na dyan si Senator De Lima. So Senator De Lima, I agree with her in some issues, pero in this issue hindi pwede. Parang naging traditional trapo, no? Traditional politician reaction. Sino pa? Akbayan Party List. Alam naman natin na konektado sa komunista yung mga yan, no? Syempre, ayaw nila sa baril, ayaw nila magkaroon ng baril. Actually, sila yung sila yung kumontra sa sa amendment natin sa RA 10591 last year. Diba? Pero hindi sila nagtagumpay ngayon. They're trying again. And then lastly, si Secretary John Vic Remulla. Actually, nagtataka nga ako, ba't nagsasalita si John Vic na, di ba dapat magpatupad ka ng batas? Huwag kang makialam sa batas, hindi ka mambabatas. Ano masasabi ko sa iyo, Sir Secretary John Vic? Stay in your lane, bro. Stay in your lane. Patupad mo yung batas to. Andi tayo sa labas, maganda yung weather, bago pa uminit, sabi ko, mag-shooting ako ng air gun. No? So, ang daming naglabasan na matataba ang utak. Matataba, kahit hindi politiko, like si John Wick, hindi naman politiko yan, pero siyempre, pamilya ng politiko, gusto makisawsaw sa issue, ang sa akin lang, stay in your lane. No? Hawak mo police, do your police powers. Nahuli nyo yung kriminal, okay. Pero yung mag-encourage ka na baguhin yung batas, tapos, pero yung explanation niya, it's not convincing, no? Teka, putok muna, muna tayo? Ay, sablay. Okay, ano yun? Ano yung mga issues na nakakapagpa-high blood? Si Representative De Lima, no? Sabi niya, stricter gun control, pero wala pa naman siya nasasabing measures. Para siguro, sige, gusto ko ng gun control. Pag tinanong mo, ano pong gun control? Saka ko na po problemahin yan. Basta gun control. Parang ganun dating. No? Tapos, si John Vic Remulla, sabi, kailangan daw parusahan yung mga gun owners na nawalan ng baril. Unang-una, police, hanay mo yan under yan sa'yo, di ba? Under ng DILG ang police. Di ba pwedeng internal na lang na kayo lang mag-usap? Para saan mo yung mga bata mo? Dagdagan mo na. Ba't idadamay mo na naman yung legal gun owners? Anong kinalaman ng legal gun owners? Sabi ko nga sa inyo, walang kinalaman ng legal gun owners dun sa nangyaring sakuna, sabihin natin trahedya dyan sa Tacloban. Okay? At wala ring magagawa yung gun control nyo para ma-prevent uli yung sakaling kasunod. Okay? If ever, sana wag naman. Actually, yung RA 10591, walang nagawa para mapigilan yung yung trahedya sa Tacloban. Would you agree? Yung dalawang bata na kriminal, tatabihin ko na, I'll call it as I see it. Hindi ko nagustuhan pala yung post ni Ann Curtis. Children are not criminals daw sa t-shirt niya. Talaga. Yun, batang kriminal Di ba? Sabi ko nga doon sa last video ko, the moment na nagplano sila na gagawin nila yung karumal-dumal na krimen, meron na silang awareness, meron na silang discernment. Matured na yung utak nila, hindi na sila bata. And then the moment they pulled the trigger and they carried out their attacks at pumatay at nag-injure na ibang tao, hindi na sila tao. Monsters na yung mga yan. And anong gagawin mo sa mga monsters? Or sabihin mo na yung aso na rabid dog. Anong gagawin mo sa rabid dog? You put them down. Okay? Anong nangyari ito kay John Vic Hindi niya magalaw yung mga bata. Sabihin ko pa rin bata kasi 15 tsaka 14 Nang gagalaiti siya, wala siya mapagbalingan. Sabi niya, wala kaming ma-charge So gusto mo naghahanap ka ng sisi. Naghanap ka ng sisi. Kung sa akin, kung matino kang tao, take a loss, tanggapin mo na inutil ang batas, no? And then, move on. I-prevent yung susunod. Do your best to prevent yung susunod. Pero yung
hihigpitan mo ang mga gun owners. Anong kinalaman ng gun owners? Papasalamat talaga ako, hindi civilian yung ninakawan ng barel. At pulis siya. And kahit pulis yun, guys, pag nanakaw is already illegal. Illegal yung ginawa eh. Diba? Ninakawan eh. Tapos may mababasa pa akong comment. Kasuhan niya yung yung pulis na yan. Tapos may isa pa nag-comment. Kasuhan pati manufacturer. Ha? Sabi ko, pati manufacturer? Anong kinalaman ng gumawa ng baril sa kung na-misuse yung product nila? Ibig mo sabihin, bumili ka ng Toyota Vios. Ha? Ninakaw yung Vios mo, tas nanagasa ng mga nasa parada, daming patay, daming sugatan. Didemanda nyo yung Toyota? Ay, nako. Hindi ba, insanity yon? Kasi naghahanap ka ng sisi. Wala akong ma-charge kasi hindi ko ma-charge yung driver eh. Kasi, teenager eh. Ganun ba yon? Ganun na ba ang mundo natin? Pati yung mga walang kamalay-malay sa krimen, mabubuting tao, they did their job, kakasuhan mo. Diba? Alam naman yung gumawa ng barel, ng Glock, Diba? Babantayan nila lahat ng binenta nila. Uy, kumusta na? Ano nyo ba yung mais ba? Paggamit nyo sa barel namin? That's insane! Libo-libo ang produkto nila. Maski ako, kunyari, nagbenta ako sa internet. Pinapalo up ko ba lahat? Binabantayan ko? Hindi ko rin makokontrol yung mga yon. Lalo na siguro kung Glock, Remington, and so forth na mga produkto. Anong control nila? Unang-una, may RA 10591 na sa Pilipinas, di ba? May gun control na kayo, di ba? Pag na-misuse ang barel, di ba? Dapat may kaukulang parusahan na yan. Pag ninakaw ang barel, may kaparusahan na sa mga nagnakaw. Illegal possession of firearms yun eh. Di ba? The thing is, naghahanap lang talaga ng masisisi. And I'm sorry, eto, gagamitin natin yung term. Ang dami nagpapapogi ngayon. Napansin nyo ba? Ang dami nagpapapogi. Nakala mo maalam sa barel. Yun, narinig nyo? Akala mo maalam sa barel, ay nako. Ano nga yun? Ito pa, nakakapanginig. Gusto pagbawalan ng mga bata na mag-firing range, mag-aral humawak ng barel. Ito, airgun lang to eh. Actually, pati airgun ngayon, tsaka airsoft, mainit sa Pilipinas, Pinagbabawal na. Ha, bakit may pagbabawal? Anong kinalaman, kunyari, ng anak ko? Dun sa Tacloban. Kasi baka, anong kinalaman ng anak ni Paul? Ni Briley, may mga anak yan, si Doc Lawrence, anong kinalaman ng anak nila sa school shooting? Kasi baka gawin din nila, ha? When the time comes, ako mananagot niyan pag may nangyari doon, di ba? Ganun din dapat sa kasi yun eh. An example, may anak ka, maliit na anak, ang likot-likot, nagpunta kayo sa department store, may nabasag, sino mananagot doon sa nabasag? Sino magbabayad? Di ba ikaw? Responsibilidad mo yan eh. You have to do your due diligence para ma-prevent yon. Ang hindi lang ako approve, pag ginawa mo na lahat to do you do your due diligence to protect your firearm and yet ninakaw. Anong doon? Anong liability ko doon? Bakit ninakawan na nga ako eh? Ako pa eh. Kaya nga ginawa ko ng video kahapon yung police eh. People are too quick to judge the policewoman, ninakawan nga eh. Kahit hindi pa nagsisimula yung investigasyon, may lumabas na impormasyon na dumaan sa bintana. Meaning, yung police, nilock niya yung kwarto niya, para walang makapag-access sa mga personal niyang gamit. It just so happen na yung magnanakaw, yung 14 years old, may criminal mind. And malapit dun sa police, pamangkin siya eh. Na-scout niya na yung alam niya yung mga masamang tao eh. Na-scout niya na yung alam niya yung layout ng kwarto, alam niya kung saan nakatago yung barel, and alam niya kung paano ma-defeat yung yung lock ng barel. Alam niya yan, di ba? Try ko yung isa. Ay, sablay. Di ba? So, bakit mo pagbabawalan yung mga bata na Actually, sabi ko nga, kung seryoso kayo na mag-promote ng gun safety, dapat lalo natin i-expose sa mga bata sa baril in terms of gun safety. Dapat may mga uma-attend yung mga teenagers natin ng guns, kahit nga hindi teenager mas bata, gun safety seminar eh.
para irespeto nila ang barel. Kailangan nila irespeto ang barel. 'Di ba? And kahit gawin mo na lahat yan, would you agree? Gawin mo na lahat ng kaya mong gawin as a human being, meron pa rin gagawa ng masama. Meron pa rin gagawa ng masama. 'Di ba? 'Di ba sabi nga nila sa isang kaing ng kamatis, meron diyang bulok. Hindi pwedeng meron dyan meron dyan naliligaw. And yung mga ganyan, yung mga naliligaw na landas, itatago nila intention nila until the last minute. Kasi masama sila eh. Meron silang depression. There's something in their head. Tapos sinisisi yung gore box, mga violent daw na barilan na video game kasi hindi nila ginagayan. Kasi kung matino kang tao, matino kang bata, kaya mong i-separate yung fiction sa reality. Na ito, laro lang to. Kaya mo yung i-separate. Pero sabi ko nga sa inyo, may naliligaw dyan na may diferensya talaga dito. May diferensya talaga dito. So, ano gagawin? Matutulungan ba yun? Yeah, yung iba siguro matutulungan. Depende sa degree nga. Ang sabi ko sa inyo, depende sa degree ng crime eh. Ako, pag sa heinous crime, simple lang yan. Hammurabi's Code of Conduct. Buhay ang inutang, kaso nga may batas sa Pilipinas na okay, doon kayo magtuon ng pansin. Nakakainis, nanggigigil sila doon sa juvenile law natin. Ba't doon kayo mag-focus? Yun, narinig yan. So, di ba sabi ko, hindi ako nag-agree na ibaba yung age of criminal liability to 12, no? 15 ngayon 12, 14 kasi na isa eh. Hindi ako nag-agree dyan. Bakit? Kasi ano mangyari pagka may nung nag-commit na crime na na 11 years old? Ibababa nyo sa 8, sa 7, napakabata mga yun eh. Kasi meron tinatawag na idiosyncrasy. Meron tinatawag na growth and development. Pinag-aaralan niya ng mga nasa medical profession. It just so happens sa genetics natin, sa pagpapalaki, sa environment, sa internet, sa technology, yung ibang tao, ibang bata, they mature faster. Magmamature faster. Generally nga, yung babae na teenager, mas mabilis mag-mature sa lalaki na teenager, di ba? So, syempre, kunyari, sa sample size na 1,000 bata na teenager, na lalaki, meron din diyang naliligaw na mas mabilis mag-mature. Actually, yung isa nga, yung 15 years old mukha nang mature yung katawan, di ba? Mukha nang security guard Nag-mature na kasi yung niya yung mga bone structure niya, yung muscles. 'Di ba? May maliligaw at maliligaw. Ang ako kung ako tatanungin niyo, nakapanood din ako ng debate kahapon, no? Mga teenagers din nagde-debate about lowering the age. Maganda yung mga arguments nila. Kung ako tatanungin niyo, don't focus on the age, focus on the crimes. Kasi ang gusto nating iwasan diyan na petty crimes o napagbintangan lang tapos makukulong. Bata pa yan, pwede pa yan magbago. Pero kung heinous crime yan, which is pumatay ng rape, kahit bata yan, o tatanungin nyo, dapat sila elektrika yan One and done. Ibig sabihin, tapos na. Wala nang debate kung gusto nyo, ito, compromise. 14 years old, ikulong nyo sa juvenile facility hanggang 18. Pagdating na 18, saka nyo ihalo sa Muntinlupa. O diba, win-win? Win-win sabihin, hindi ka naman nakulong ng 14 to 18 ka kasi bata ka 'di ba? Reformation yun O pagdating mo na 18, siguro bago siya mag 18 birthday, tayin-tayin na siya. Sabi ko, okay birthday na ako bukas yari, palilipat ako sa monte. Next time, pag-iisipan mo bago ka gumawa ng crime na ganyan. And then yung iba mapapaisip din, 'di ba? Magandang precedent 'yun. Para matakot yung mga iba. Ang iwasan natin dito yung mga copycat killers. Gagayahin yan. Ganyan, no? And hindi malayo yon, hindi malayo. Sa technology ngayon, sa internet, sa Facebook, nakabalandra na yung storya, yung mukha ng mga yan no? Yung ibang may mga ayaw sabihin sa akin ng kaibigan natin lawyer to cyberbullying daw sorry. Meron tayong First Amendment dito Yung iba may mga bata pa lang pero may psychotic tendency na, psychopaths in the making. Tinawananin nyo yan sa pool. 'Di ba? Meron diyan nagtatago yung mga yan. Ang una diyan makaka-determine is parents or yung guardian na teka may mali yata doon sa anak ko parang hindi
nakikipagkaibigan, parang palaging aloof. O dapat niyang kinakausap. Mapapansin mo yan. No, ang problema kasi paano pag yung parent or guardian is pabaya or napabayaan because busy sa buhay, busy yung magtrabaho. Sabi nga pagka ganun, pag napabayaan mo, then meron ka accountability doon. Sabihin mo ng dahil naghahanap buhay ka, pero it is what it is. Cargo natin yan, mga yan Hanggang mag-18 yung mga yan Kaya nga yung dalawa kong anak nung tumungtong sila na 18, nakahinga na ako ng maluwag Kahit papano, kaya nyo na mag-isip. Kaya nyo na, bahala na kayo sa buhay nyo kung may gawin kayo, di ba? Pero kung kailangan nyo tulong ko, kailangan ko advice, kung kailangan nyo advice ko, andito ako. Pero meron na silang sense of responsibility sa sarili. Pero yun nga, mga bata. Pero ito, last na lang. Meron ba, napapansin nyo ba yung pattern? O may pattern recognition kayo. Nangyari na yan dito sa US Palagi yan nangyayari sa US, no? Every time na magkaroon ng tragedy, school shooting, biglang yung mga politicians, they will jump, magbaba natin yung AR-15, ban yung mga ganyan, ban yung high capacity magazine. Ang hirap yun, maliit. Anyway, di ba? Ganyan-ganyan na nangyari dito hindi ba napansin? And then, reaction ng mga Pinoy? Sabi ng mga Pinoy, kasi sa Amerika kasi, ang dali lang magkaroon ng baril dyan lahat may baril sinisisi yung baril. No? Pero hindi nyo ba nakikita yung pattern? Na pag nagkaroon ng trahedya ng barilan, gun control ang solusyon. Na kung tutuusin, meron ng gun control sa Pilipinas. So, what is the definition of insanity? Doing things over and over, expecting a different result. Nag-implement ka ng gun control, may nagbarilan, mag-implement ka uli ng gun control, hopefully next time wala ng barilan. That's insane. Insanity yun, kalokohan yun. No? Open your eyes, open your mind. Ano ba talaga yung root cause? Yun yung maganda sa pinag-usapan namin nila Doc Lawrence on Tuesday. Atakihin niyo yung root cause, hindi yung symptoms. Bakit? Bakit nangyari to? If I have to guess, hindi naman tayo expert. Undergo ng psychological evaluation yung dalawang criminal na bata. Doon magigets yan kung bakit nila nagawa, paano nila nagawa yon, and ano nag-influence sa kanila. And yet, syempre, hindi nila ipapublish yan. Hindi nila papaalam sa atin yan kung bakit. Kasi nga, protection ng bata So, bahala sila kung ayaw nilang yan i-publish. Pero that's how we will learn paano to ano yung ugat. Palagi yung ugat parang yung mga weeds, no? Putol ka lang ng putol ng weeds, pero yung ugat nakabaon pa rin sa loob. Mauulit at mauulit. Mark my words, guys. Mauulit to, mauulit. Kasi yung mga measures na ini-implement or gustong i-implement, walang kinalaman doon sa nangyari sa Tacloban. RA 10591 wala. Hindi kumuha ng LTAP yung mga shooters dahil bata pa yung mga yan, at kahit matanda na yan, hindi yan kukuha ng LTAP para mamarel. Walang PTT para dalhin yung barel sa school. Walang permit to carry outside residence. Walang walang neuropsychiatric test yung dalawang criminal na bata. Walang gun safety seminar. And yet, gun control na solusyon mo, taba ng utak mo.